Kabanata 3081. Ang Oscars ay isa sa mga pinaka-maimpluwensyang pamilya sa Elixir City. Kahit nabisitahin sila ng Elixir Pavilion's master, hindi sila magsisikap sa pagtanggap sa kanya. Samantala, patuloy na pinag-uusapan ng buong lungsod si James. Nakita mo ba ang makapangyarihang cultivator na tumalo kay Kai sa pamamagitan lamang ng isang pag-wave ng kanyang kamay? Sinira pa niya ang path seal ni Kai. Nakita ko siya. Bata pa siya pero napakalakas. Sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kamay. Tinawag niya ang hindi mabilang na mga landas. Ano ang kanyang pinagmulan? Wala akong ideya. Ano man ang ranggo. Lahat ng mga magsasaka sa loob ng Elixir City ay tinatalakay si James. Sinusubukang alamin ang kanyang pinagmulan. Samantala, umalis si James sa Sky City kasama si Jules at tumungo sa Elixir City. Sinamahan din sila ni Monica. Sa sandaling umalis sila sa Sky City at makarating sa isang landas sa bundok. Isang napakarilag na babae ang agad na lumapit sa kanila. Nakasuot ng puting damit ang babae at may alchemist badge sa kanyang dibdib. Siya ay maganda at may kakaibang ugali. James. Nang makitang papalapit na ang party ni James, natigilan siya. Then, she walked over and looked at James in disbelief. Bakit ka nandito, James? Yuina. Nagulat din si James nang makita siya. Siya ang babaeng nakilala niya pagkatapos niyang ibenta ang mga elixir na pinino niya. Sis, anong nag-uuwi sa'yo? Nagulat din si Jules nang makita siya at nagtanong. Magkakilala ba kayong dalawa? Natigilan si Yuina. Di kaya si Jules ang nagdala kay James dito? Nakangiting sabi ni James. Nagkita na kami dati. Hindi ko inaasahan na siya ang nakababatang kapatid mo. Saglit na nag-isip si Jules. Hinayla si Yuina sa isang tabi. At ulong. Anong nangyayari? Yuina, paano mo nakilala si Mr. Hayden? Ginoo. Hayden. Natigilan si Yuina sa formal na ugali ni Jules kay James. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang katinuan. Ang isang taong madaling makatawag ng ancestral god weapon ay talagang karapat-dapat sa gayong paggalang. Nagsimulang ipaliwanag ni Yuina kung paano niya nakilala si James habang nagtitinda ito ng elixir. Nang marinig niya ang pagkukwento niya sa kanilang pagtatagpo, nagkaroon ng mas malinaw na larawan si Jules. Tapos, nakangiti niyang sabi, inimbitahan ni Julia si Mr. Hayden sa Oscar residence para maghapunan. Dahil bumalik ka, sabay na tayo. Kailangan ko pang mag-report kay Father. Bago makapagpatuloy si Yuina sa pagsasalita, pinutol siya ni Jules. At sinabing, walang nagmamadali. Tuwang-tuwa si Jules. Si James ay isang walang kapantay na powerhouse. Kung naging mag-asawa sina Yuina at James, magiging kamag-anak niya si James. Sa hinaharap, walang maglalakas loob na hawakan siya. Ginoo. Hayden. Sa ganitong paraan, pakiusap. Nakangiting sumenya si Jules kay James. Walang masyadong sinabi si James tungkol sa sitwasyon. Umalis ang tatlo at hindi nagtagal ay nakarating sa Elixir City. Hindi mabilang na mga powerhouse ang natipon sa Elixir City. Nagdulot agad ng sensasyon ang hitsura ni James. Sa kabila ng mga lansangan na puno ng mga tao, sinasadya nilang gumawa ng paraan para sa kanya. Siya yun. Ang lalaki sa tabi ng young master ng Elixir Pavilion ay ang tumalo kay Kai. Ganyan ba talaga siya kalakas? Hindi ko masabi dahil mahina ang energy niya. Ano ang alam mo? Dapat manatiling low-key siya dahil mapagpakumbaba siya. Ang patuloy na mga talakayan ay nakapalibot kay James. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, nabagabag si James. Hindi niya inaasahan na ang casual na pakikialam ni Emperor Jabari ay nagdulot ng napakalaking kaguluhan. Ngayon, mahirap para sa kanya na panatilihing mababa ang profile kahit na gusto niya. Sana hindi ako magdulot ng problema sa hinaharap.
Naisip ni James. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa Oscar residence. Ito ay isang marangyang mansyon. Ang mga kalye sa labas ng mansyon ay natatakpan ng mga pulang carpet. At maraming tao ang nagtipon sa tarangkahan. Nangunguna si Yulia, kasama niya ang Oscar's Great Elder, Saffron, pati na rin ang ilang iba pang pangunahing miyembro ng pamilya. Nakatingin sila sa malayo, naghihintay na lumitaw si James. Hindi sumipot si Benedict para ay welcome si James. Siya ay isang Grand Emperor at isang Emperor rank alchemist. May pride siya, kaya tumanggi siyang personal na magpakita para batiin ang rumored powerhouse na si James. Biglang may sumigaw, nandito na siya. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Lahat ay napatingin sa malayo at nakita ang tatlong tao na papalapit sa mansyon. Tinuro ni Jules sa unahan at sinabing, Mr. Hayden, iyon ang Oscar residence. Ang mga Oscar ay hindi ordinaryong tao. Ang ulo ng pamilya ay isang Grand Emperor at isa ring Emperor rank alchemist. Napakataas ng kanyang prestihiyo. Saglit na pinatakbo ni Jules si James sa background ng Oscars. Si Yulia naman, very influential na tao sa Elixir City. Bagamat medyo mababa ang kanyang cultivation rank, isa siyang napakatalino na businesswoman. Siya ang namamahala sa lahat ng negosyo ng kanilang pamilya. Marami siyang manliligaw, ngunit wala sa kanila ang nagustuhan niya. Speaking of suitors, si Jules ay may dejected look. Matagal na rin niyang hinahabol si Yulia, pero lagi itong walang pakialam sa kanya. Tumango si James bilang tugon. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa gate ng Oscar Mansion. Agad na naghiwa-hiwalay ang mga core members ng Oscar sa gate. Sa ganitong paraan, pakiusap, niyaya ni Yulia si James sa mansyon. Pumasok si James sa Oscar residence. Umupo siya sa loob ng reception hall ng Oscar residence. Ang iba't ibang uri ng prutas ng Empyrean na naglalaman ng masaganang enerhiya ay inilagay sa mesa sa kanyang harapan. Maging si Monica ay hindi napigil ang maluhan nang makita sila at naisip. Masyado itong maluho. Bumigay din si James sa tukso at pumitas ng naaninag na prutas para kainin. Matapos ang isang kagat, lumabas ang enerhiya mula sa mga katas ng prutas at kumalat sa buong katawan niya. Agad bumukas ang mga pores ng kanyang katawan. At lumabas mula sa kanila ang misteryosong enerhiya. Pakiramdam ni James ay para siyang aakyat sa langit. Kamangha-manghang. Hindi niya maiwasang purihin ang prutas. Samantala, may kakaibang ekspresyon si Yulia habang pinagmamasdan itong kumakain ng prutas. Para sa kanya, ang mga prutas na ito ay dekorasyon lamang. Ang mga powerhouse ay hindi interesado sa mga ganitong uri ng prutas ng Empyrean. Gayunpaman, mukhang nagustuhan sila ni James. Kung hindi niya nakitang inatake niya si Kai, iisipin niyang isa lang si James na sage. Ngumiti siya at sinabing, haha, dapat mayroon kang higit pa kung gusto mo sila. Kung hindi sapat ang mga ito, maaari kong utusan ang aming mga tagapaglingkod na mag-ani ng higit pa sa aming taniman. Maraming naranasan si James sa nakaraan at alam niyang walang libre. Inimbitahan siya ng Oscars para sa isang layunin. Go ahead and tell me what you need. Mahinang sabi ni James. Natigilan si Yulia sa tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan siya. Inimbitahan niya siya para lang magkaroon ng magandang relasyon sa isang makapangyarihang magsasaka. Saglit na natigilan si James. Pagkatapos, iwinagayway niya ang kanyang kamay. Sinabi, hindi bale na. Pakiramdam niya ay nagkamali siya sa pagsasalita. Mababa pa rin ang kanyang cultivation rank. At hindi niya kayang gampanan ng mahusay ang papel ng isang powerhouse. Sa pag-iisip nito, nakaramdam siya ng hiya at ilang beses siyang umubo. Buti na lang at hindi na nagtanong pa si Yulia. Para sa kanya, ang mga makapangyarihang tao ay kakaiba.
Ginoo, Hayden, Yulia ang pangalan ko. Ikinagagalak kung makilala ka. Biglang tumayo si Yulia at nagpakilala. Gusto na ring tumayo ni James. Gayunpaman, naalala niyang manatili sa karakter. Nanatili siyang nakaupo at bahagyang tumanggaw kay Yulia. Sinabing, "Ma'am, narinig kong nagsalita si Jules tungkol sa'yo. Mukhang napaka-talented mo." Natuwa si Yulia na pinuri siya ng isang makapangyarihang tao. Si Benedict ang pinuno ng Oscars. Siya ay kadalasang napaka-low-key at hindi gumagala sa labas. Ipinagkatiwala ni Benedict kay Yulia ang mga gawain ng Oscars. Si Yulia ay may pambihirang kakayahan at pinamahalaan ang mga gawain ng pamilya ng napakahusay. Bukod dito, nakipagkaibigan siya sa iba't ibang maimpluwensyang tao. Si Benedict ay pumayag sa karamihan ng kanyang mga aksyon at desisyon. Pumayag din siyang i-host si James sa kanilang tirahan ngayon. Kahit alam niya ang tungkol dito, hindi siya nagpakita. Sa kanyang pananaw, isa rin siyang makapangyarihang tao. At hindi niya kailangang kaibiganin ang ibang mga powerhouse. Kaya, nagpatuloy siya sa kanyang pag-iisa. Tapikin, tapikin, tapikin. Umalangaw-ngaw ang mga yabag. Si Yulia ay nagpakita sa seclusion sanctuary ni Benedict sa kanyang pulang damit. Tumingin siya sa lalaking nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at magalang na sinabi, "Ama." Bahagyang nagmulat ng mata si Benedict at tumingin kay Yulia. Tumanggaw siya at nagtanong, "Akala ko ba may handa kang handaan? Bakit ka nandito?" Sinabi ni Yulia, "Pare, sinasabi ni Mr. Hayden na siya ay isang alchemist at gustong ibahagi sa iyo ang ilan sa kanyang mga karanasan sa alchemy." "Oh, ganoon ba?" Nagulat si Benedict. Isang alchemist. Kilala niya ang halos lahat ng makapangyarihang alchemist sa mundo. Gayunpaman, hindi niya kilala kung sino si James. Matapos bahagyang mabigla, nakangiti niyang sinabi, "Siguro, sinusubukan ng taong ito na gamitin ang pagkakataong ito para makakuha ng pabor sa Oscars." Agad na sinabi ni Yulia, "Hindi totoo yan, Padre. Nakita ko ang paggalaw niya gamit ang sarili kong mga mata. Madali niyang natalo si Kai, ang Spiritual Realms Lord. Ang kanyang lakas ay tiyak na nalampasan ang kasalukuyang Elixir Pavilions Master. Siguradong nasa cultivation rank siya na mas mataas kaysa sa Fifth Heaven Grand Emperor. Malaki ang respeto sa kanya ng Young Master ng Elixir Pavilion. Ang kanyang cultivation rank ay dapat na napakataas. Para maabyutan natin ang Elixir Pavilion, kailangan natin siyang kaibiganin at hilahin siya sa tabi natin." Bago pa matapos magsalita si Yulia ay dumilim ang mukha ni Benedict. Napansin ni Yulia at agad na tumigil sa pagsasalita. Sinulyapan siya ni Benedict at mahinang sinabi, "Mas mabuting itigil muna ang pagsasalita tungkol sa mga bagay na iyon." "Oo, Ama, naiintindihan ko," sabi ni Benedict. "Since you insist, I'll meet him sa ganitong paraan." "Ama," sumenya si Yulia sa kanya. Naghintay sandali si James sa reception hall. Pagkatapos, bumalik si Yulia kasama ang isang medyo binata na lalaki. Malamang nasa mid-20s na siya at medyo gwapo. Naglakad siya papunta sa reception hall, na nagmumula sa isang makapangyarihang kilos. Lumapit si Yulia kay James at nagpakilala, "Mr. Hayden, ito ang tatay ko." Tumingin si Benedict kay James. Matapos maramdaman na si James ay nasa ika-25 yugto lamang ng sage rank. Bakas sa kanyang mukha ang pagkabigo. Gayunpaman, mabilis niya itong itinago at umupo. Malamig na sabi ni Benedict, "Nice to meet you, James. Sana nag-enjoy ka." Napatingin si James kay Benedict. At agad na nag-react ang itim na curse inscription sa katawan niya. Biglang naramdaman ni James na parang lumiwanag ang kanyang isip at pumasok sa ibang estado. Sa sandaling iyon,
Naramdaman niya ang bakas ng curse power mula kay Benedict. Matapos maramdaman ang curse power, sumimangot si James. Bakit may curse power si Benedict sa kanya? Maaari rin ba siyang maging miyembro ng Sanctuary of Darkness? Isip ni James. Umupo si Jules sa tabi niya at nagtanong. Ano ang nangyayari sa iyo, Mr. Hayden? Nang marinig ang boses niya, tumingin si James kay Jules. Muli, nagulat siya. Nakita niya si Jules na napapalibutan ng itim na enerhiya. Ang itim na enerhiya ay curse magic. Napatulala si James. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang curse inscriptions ay huminahon. At si James ay lumabas sa mahiwagang estado. Hindi na niya naramdaman ang curse power na nagmumula sa kanila nang muli siyang tumingin sa kanila. Nahulog sa malalim na pag-iisip si James. Ano ba talaga ang nangyari? Isip ni James. Kilalang kilala ni James si Jules at alam niyang hindi siya maaaring maging miyembro ng Sanctuary of Darkness. Gayunpaman, bakit 2 beses niyang naramdaman ang curse power mula sa kanya? Muling tumawag si Jules. Mr. Hayden. Bumalik sa katinuan si James at nakangiting sinabi. Paumanhin. Napaisip ako saglit. Tinitigan ni Benedict si James. Hindi niya nakumbinsi ang mukhang mahinang lalaki bago niya matalo si Kai. Na isang 4th Heaven Grand Emperor. Sa isang suntok, maingat niyang ginamit ang kanyang divine senses. Gayunpaman, sigurado siya na tama siya tungkol kay James na nasa ika-25 yugto ng Sage rank. Pansamantalang tanong ni Benedict. Balita ko isa ka ring alchemist at gusto mong pag-usapan ang alchemy sa akin. Mr. Hayden. Nakangiting sagot ni James. No. Paano ako magiging alchemist? Marami akong narinig tungkol sa iyo at gusto kong gamitin ang pagkakataong ito para makita ka. Ngayong nakita na kita, aalis na ako. Pagkatapos magsalita, tumayo siya at tumalikod para umalis. Pagkatayo ni James ay sumunod na rin si Monica. Bakit ka aalis, Mr. Hayden? Tumayo si Jules at hinabol sila. Naguguluhan si Julia sa sitwasyon. Tumingin siya sa kanyang ama at nagtanong. Ano ang problema? Tumayo si Benedict at mahinahong sinabi. Wala lang. Napakahina ng lalaking iyon. Hindi siya karapat dapat na tumuntong sa aming bahay. Pagkatapos magsalita, tumalikod na si Benedict para umalis. Anuman ang mga alingaw-ngaw, mas pinagkakatiwalaan ni Benedict ang kanyang mga paghatol. Napagpasyahan niya na si James ay isang mahina at hindi kilalang magsasaka. Hinabol ni Jules si James at sumigaw. Mr. Hayden. Mr. Hayden. Hintayin mo ako. Pagkatapos makahabol, tinanong niya. Bakit bigla kang umalis kung okay na ang lahat? Seryosong sabi ni James. Wala lang. Pagod na ako at gusto kong bumalik sa Sky City para magpahinga. Tulungan mo akong humingi ng tawad kay Julia sa biglaang pag-alis ko. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Hinawakan ni Jules ang ulo niya at naguguluhan na bamulong. Anong nangyari? Mukhang maayos naman ang lahat. Bakit bigla siyang umalis? Habang pabalik, nagtanong si Monica, ano pong problema? Sir, mukhang maayos naman ang lahat. Bakit ka umalis? Hindi sumagot si James. Sa sandaling iyon, nakikipag-usap siya kay Emperador Jabari sa Celestial Abode. Bagamat si Emperor Jabari ay nasa hiwalay na sinusubukang bawiin ang kanyang lakas. Maaari pa rin niyang kausapin si James. Emperor Jabari, bakit ko naramdaman ang curse power mula kay Benedict at Jules? Ang boses ni Emperor Jabari ay nagmula sa Celestial Abode. Hindi ko alam. Kailangan mong malaman ito sa iyong sarili. Gayunpaman, dahil naramdaman mo ang curse power mula sa kanila, malamang na ang Sanctuary of Darkness ay nakalusot sa Elixir Pavilion. Kailangan mong mag-ingat habang nasa Elixir Pavilion. Sige, gagawin ko. Huminga ng malalim si James.
Tila kailangan niyang kontakan si Jima at tingnan kung may aktibidad sa Sanctuary of Darkness kamakailan. Kanina pa naglalakbay sina James at Jules. Gayunpaman, hindi pa naramdaman ni James ang curse power kay Jules dati. Kamakailan lang ay 2 beses niyang naramdaman ang curse power mula kay Jules. Talagang may mali. Naramdaman ni James na ang Sanctuary of Darkness ay nakalusot na sa Elixir Pavilion at malapit nang gumawa ng malaking hakbang. Magdaraw sana ang Elixir Pavilion ng isang engranding event para mag-recruit ng mga disipulo. Ito rin ang magiging pinakamalaking kaganapan nila sa libo-libong taon. Pakiramdam ni James, kung siya ang nasa Sanctuary of Darkness's shoes, pipiliin din niyang manggulo sa ganitong oras. Bumalik si James sa kanyang silid. Umupo sa isang lotus na posisyon. At sinubukang magkaroon ng koneksyon kay Jima. Jima, naririnig mo ba ako? Jima, matapos maramdaman ang lokasyon ni Jima. Telepatikong tinawag siya ni James. Sa sandaling iyon, kasama ni Jima ang ilang powerhouse mula sa Sanctuary of Darkness sa labas ng Holy Realm. Matagal na silang nakapaligid sa lugar ngunit hindi makahanap ng pagkakataong makalusot. Matapos marinig ang tawag ni James, nagtungo si Jima sa isang ilang na lugar sa isang iglap. Naririnig kita, telepatikong sagot niya kay James. Narinig ni James ang boses ni Jima at nagtanong, may pinaplano ba ang Sanctuary of Darkness kamakailan? Sagot ni Jima, hindi ko alam. Isa lang akong bagong promote na elder na walang awtoridad. Ang mga plano ng Sanctuary of Darkness ay hindi isiniwalat sa akin. Gayunpaman, alam ko na ang makapangyarihang mga miyembro na nakakalat sa paligid ng Boundless Realm ay patungo na sa Boundless Realm. Lahat sila ay nagsisikap na makapasok. At ang kanilang huling hantungan ay ang Elixir Realm. Agad namang pinatunayan ng mga sinabi ni Jima ang haka-haka ni James. Ang Sanctuary of Darkness ay nagpaplanong kumilos laban sa Elixir Pavilion. Nakatipon na ba ang Sanctuary of Darkness ng maraming powerhouses? Tanong ni James. Umalangaw-ngaw sa kanyang isipan ang boses ni Jima. Marami sila. Ang pinakamahina ay nasa 3 yugto ng Divine Rank. Maraming quasi-emperors at grand emperors. Ang Sanctuary of Darkness ay tila nagpadala ng lahat ng kanilang puwersa sa pagkakataong ito. Sige, kung mayroon ka pang mga update, ipaalam ka agad sa akin. Pagkatapos magsalita ni James ay pinatay niya ang kanilang komunikasyon. Pagkatapos, nag-teleport siya sa Celestial Abode na may isang flash. Nagtungo si James sa seclusion spot ni Emperor Jabari sa Celestial Abode. Dahil walang katawan si Emperor Jabari, kailangan niya ng sisidlan upang maibalik ang kanyang soul power. Ang kanyang kasalukuyang sisidlan ay isang rebulto. Naglakad si James patungo sa rebulto at ipinasa ang balitang kakakuha lang niya. Nagsimulang gumalaw ang bibig ng estatwa. At mula rito ang isang boses. Kung hindi ako nagkakamali, ang Sanctuary of Darkness ay gustong umatake sa panahon ng conference recruitment ng mga disipulo ng Elixir Pavilion. Anong gagawin ko? Tanong ni James. Sumagot si Emperor Jabari. Huwag kang mag-alala. Kung talagang gusto ng Sanctuary of Darkness na sirain ang Elixir Pavilion, ito ay gagawin sa panahon ng conference na magaganap mga 2 hanggang 3,000 taon mamaya. Marami pa namang oras. Sa oras na iyon, nabawi ko na ang karamihan sa aking soul power. Kahit na nasa soul fragment pa ako, magkakaroon ako ng lakas ng 5th Heaven Grand Emperor. Bukod sa, matapos mag-isip sandali, nagpatuloy si Emperor Jabari sa pagsasalita. Mahina ka ngayon. Kahit ipahiram ko sa'yo ang lakas ko, magiging clueless ka pa rin sa paths. Ang pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin ngayon ay ang humakbang sa divine rank at magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa path energy. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari mong gamitin ang path energy pagkatapos hiram ang aking lakas.
Ibinigay ni Emperor Jabari ang kanyang mungkahi. Gusto niyang mag-improve si James sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, may problemang ekspresyon si James. Mahirap para sa kanya na makapasok sa divine rank. Nasa 25th stage lang siya ng sage rank at malayo sa divine rank. Gayunpaman, magkakaroon siya ng sapat na oras upang maabot ang divine rank kung ang Sanctuary of Darkness ay nagpaplanong umatake sa panahon ng conference na magaganap sa loob ng 2 hanggang 3,000 taon. 2 hanggang 3,000 taon ay sapat na panahon. Ma'am, susubukan kong mag-improve sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumango si James. Bumuo siya ng plano. Ang pressure ang nag-udyok sa kanya. Hindi siya makakabuti kung patuloy siyang mananatili sa Elixir City. Kaya naman, nagplano siyang mag-adventure sa ilang mapanganib na lugar. Sa tunay na desperasyon lamang maaabot ng isang tao ang tunay na potensyal. Nagpaalam si James kay Emperor Jabari. Pagkatapos ay pumasok sa time chamber. Si Nico ay nasa loob ng time chamber. Pagdating ni James sa time chamber, nakita niya si Nico na naka-lotus position sa lupa. Ang katawan ni Nico ay nagmula sa maraming kulay na mga ilaw. Na isang kamangha-manghang tanawin. Kasabay nito ang malakas na enerhiyang naglalabas din sa kanyang katawan. Alam ni James na pinipino ni Nico ang Aqua Colors. Pagkatapos niyang magtagumpay, ang kanyang dugo ay dadaan sa isang enhancement. At ang kanyang cultivation rank ay itataas sa ika-5 yugto ng Grand Emperor rank. Gayunpaman, kung gaano katagal ito ay hindi tiyak. Gaano pa katagal ang kailangan mo? Nico, tanong ni James. Ang Sanctuary of Darkness ay nagkukubli at naghahanda sa pag-atake. Kaya bahagyang nababalisa si James. Nag-aalala si James na hindi niya matalo ang Sanctuary of Darkness kasama si Emperor Jabari sa kanyang kasalukuyang estado. Nagmulat ng mata si Nico at tumingin kay James. Pagkatapos, sumagot siya, kailangan ko ng halos 100,000 taon. 100,000 taon. Ganon katagal. Nagulat si James. Susubukan kong tapusin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos sumagot kay James, nag-concentrate ulit si Nico sa paglilinang. Hindi na nagtanong pa si James. Ang paglipas ng oras sa time chamber ay mas mabilis kaysa sa labas ng mundo. Dahil mayroon pa silang 2 hanggang 3,000 taon. Dapat ay matapos na ni Nico ang paglilinang sa kamara ng oras noon. Pagkatapos makipagkita kay Nico, umalis si James sa time chamber. Muli niyang pinuntahan si Emperador Jabari. Makikipagsapalaran ako para magsanay. Balak kong magtungo sa desolate na sanctuary. Maaari ka bang maglaan ng ilang oras upang pag-aralan ang sinaunang balumbon? Susubukan ko ang aking kapalaran sa paghahanap ng anumang mga biyaya mula sa desolate na sanctuary. Sige. Hindi gaanong sinabi ni Emperor Jabari. Matapos ipaalam ni James kay Emperor Jabari, umalis siya sa celestial abode. Pagkatapos, lumabas na siya ng kwarto niya. Madilim na sa labas. Umupo siya sa patio at tumingin sa kalangitan sa gabi. Malalim ang kanyang iniisip. Maya-maya, lumapit si Jules sa kanya. Tumawag si Jules. Mr. Hayden, Ma'am. Bumalik sa katinuan si James at sinabing, malapit na akong umalis. Ha? Nagtataka namang nagtanong si Jules. Okay naman ang lahat dito. Bakit ka aalis? Nangako kang magiging huwes sa ating komperensya. Paano ka nalang umalis? Sabi ni James, bumili ako ng sinaunang scroll na nahukay mula sa desolate na sanctuary sa auction ng Oscars. Nagpaplano akong makipagsapalaran sa desolate na sanctuary ng ilang oras. Bukod dito, mayroon pa ring 2 hanggang 3,000 taon bago ang komperensya ng Pager recruit ng mga alagad ng Elixir Pavilion. Malamang babalik ako nun. Nakahinga ng maluwag si Jules. Sa pagkakataong iyon, lumapit din si Monica.
Nagulat siya nang marinig ang kanilang pag-uusap at nagtanong. Sir, pupunta po kayo sa desolate na sanctuary? Oo, tumango si James. Nilingon ni James si Jules at sinabing, dahil wala akong gaanong alam tungkol sa desolate na sanctuary, maaari mo ba akong tulungang mangolekta ng ilang impormasyon? Kung mas maraming detalye, mas maganda. Tanong ni Jules. Kailan mo ito kailangan? Sumagot si James. Sa lalong madaling panahon. Sige, kukuha ako ng impormasyon kaagad. 1/3. Tumalikod na si Jules para umalis. Umupo si Monica sa tabi niya at sinabing, sasama ako sa iyo. Sinulyapan siya ni James at sinabing, you can't follow me this time. Manatili sa Elixir Pavilion. Titingnan ko at babalik ako sa lalong madaling panahon. Masungit na sabi ni Monica. Please. Wala akong pakialam. Sasama ako sa iyo. Binigyan siya ni James ng supernatural power. Elemental inversion. Malaki ang pakinabang niya rito. Gayunpaman, mayroon siyang kaunting pag-unawa dito. Kaya naman, gusto niyang sundan si James para gabayan siya nito. Bukod dito, magiging maganda kung maipapasa din ni James sa kanya ang ilang iba pang supernatural power o secret art sa daan. Pagkatapos ng ilang oras na sundan si James, naramdaman niyang medyo madaling pakisamahan si James at hindi mayabang dahil sa lakas nito. Natugunan ni James ang lahat ng kanyang pamantayan para sa isang kapareha. Naglakad siya palapit kay James at nakipag-ugnay sa kanya. Nakangiting sabi ni Monica, Sir, ano sa palagay mo tungkol sa pagsisimula ng isang romantikong relasyon sa akin? Siya ay isang magandang babae na maaaring maakit ang sinumang lalaki. Maging si James ay bahagyang natukso sa kanyang mga pagsulong. Gayunpaman, isang babae lang ang nasa puso ni James. Mataimtim niyang sinagot ito. Anong ginagawa mo? Nasaan ang ugali mo? Pakawalan. Walang ganang bumitaw si Monica at sinabing, nagbibiro lang ako. Nakakainip ang pagsasanay. At naghahanap lang ako ng kasiyahan. Mataimtim na sinabi ni James. Ang desolate na sanctuary ay isang napakadelikadong lugar. Kahit na ang mga Grand Emperor ay maaaring mamatay kung hindi sila mag-iingat. Manatili ka na lang sa Elixir Mansion at hintayin ang pagbabalik ko. Walang ganang sagot ni Monica. Fine. Masunurin akong mananatili sa Elixir Mansion at maghihintay sa iyong pagbabalik. Sir, mabuti. Nakahinga ng maluwag si James. Talagang mapang-akit si Monica. At hindi na siya naglakas loob na manatili pa. Kaya naman, mabilis siyang bumalik sa kanyang kwarto. Pagkaalis niya, tumingin si Monica sa kanyang katawan at bamulong. Hindi pa ba sapat ang figure ko? O hindi niya ako nakikitang kaakit-akit? Bumalik si James sa kanyang kwarto at hinampas ang sako. Kinabukasan, nagising si James at lumabas ng kwarto niya. Tumayo siya sa looban at nilalanghap ang sariwang primordial energy. Maya-maya, dumating na si Jules sa looban. Agad siyang naglabas ng ilang dokumento at ibinigay kay James. Na nagsasabing, Mr. Hayden, ang impormasyon tungkol sa desolate na sanctuary na hiningi mo. Tinanggap sila ni James at nirepaso. Ang desolate na sanctuary ay matatagpuan sa mabituing universo sa labas ng Elixir Realm. Ang Elixir Realm ay isang makapangyarihang planeta na matatagpuan sa isang partikular na kalawakan. Walang gaanong matitirahan ng mga planeta sa loob ng kalawakang ito. Ilang daang planeta lamang ang matitirahan. Karamihan sa mga planeta sa kalawakang ito ay tiwangwang o inabandona. Ang desolateness ruins ay matatagpuan sa timog kanluran ng kalawakan. Kung gagamitin ni James ang saucer na binili niya, aabutin siya ng halos 10 taon bago makarating. Gayunpaman, aabutin lamang siya ng maikling panahon kung gagamit siya ng spatial passage. Gayunpaman, walang lakas si James na magbukas ng spatial passage. Ang desolateness ruins ay naiwan mula sa primeval age.
at maraming mga alamat tungkol sa lugar. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring talagang kumpirmahin ang katotohanan ng mga alamat na ito. Ang tanging bagay na tiyak tungkol sa lugar ay ito ay hindi kapani-paniwalang mapanganib. Matapos tingnang mabuti ni James ang mga detalye tungkol sa lugar, iniligpit niya ang mga dokumento. Nagtanong si Jules sa tabi niya, "Kailan ka aalis, Mr. Hayden?" Saglit na nag-isip si James at sinabing, "Kung wala na, balak kong umalis ka agad." Nagningning ang mga mata ni Jules. At sinabi niya, "Gusto mo bang sumama sa iyo ang aking nakababatang kapatid na babae?" Mr. Hayden, medyo maganda siya, hindi ba? Ilang beses na umubo si James at nagmamadaling itinigil ang paksa. Sinabing, "Hindi. Ayos lang ako na mag-isa. Magiging mahirap na magkaroon ng kumpanya. Kung nakatagpo tayo ng anumang panganib, magugulo ako sa pangangailangang protektahan ang iba." Sige, gusto lang subukan ni Jules ang kanyang kapalaran. Wala siyang masyadong pag-asa na isasama ni James si Yuina. Pagkatapos, ipinatawag ni James si Evproxia mula sa Celestial Abode. Inutusan ni James si Evproxia na manatili sa Elixir Mansion at hintayin ang kanyang pagbabalik. "Guro," nag-atubiling magsalita si Evproxia. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Guro, naaalala mo ba ang iyong pangako sa Panginoon ng Stardust Realm?" "Oh, tama." Naalala ni James ang kanyang pangako at sinabi kay Jules, "May isa pa akong pabor na hihilingin sa iyo." Tinapik ni Jules ang kanyang dibdib at may kumpiyansang sinabi, "Anuman ang kailangan mo, ako ay nasa iyong serbisyo." Ipinaliwanag ni James ang krisis na naranasan ng Stardust Realm. Nangako si Jules, "No problem. Iwan mo sa akin. Ang Stardust Realm ang tahanan ko. Hindi ko hahayaang may manggulo dito." Sa salita ng pagtiyak ni Jules, gumaan ang loob ni James. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang alagad ng Elixir Pavilion at magalang na nagsabi, "Young Master, may ilang tao na dumating sa labas ng ating bundok gate na humihiling na makita si James." Tanggihan sila. Agad namang tinanggihan ni Jules ang pagdalaw. Si James ay sikat na ngayon at walang oras na makipagkita kahit kanino. "Young Master," isa sa kanila ang nagsabing si Thea Callahan. Nang marinig ang pangalan ni Thea, agad na nagtanong si James, "Anong sabi mo?" "Nandito si Thea." Alam ni Jules na asawa ni James si Thea. Sinampal niya ang alagad na nag-uulat sa kanya at nagmura, "Bakit nandito ka pa? Pumunta ka at anyayahan mo sila." "Sige." Mabilis na tumalikod ang alagad at umalis. Hindi inaasahan ni James na pupunta si Thea sa Holy Realm. Hindi ba siya dapat ay nangangalap ng impormasyon tungkol sa Sanctuary of Darkness sa Eidolon Realm? Pagkaraan ng ilang sandali ay dumating ang isang grupo sa looban. Si Thea, Zane, at ang Martial Reverend ng Eidolon Realm. Magalang na binati ng Martial Reverend si James. "Mr. Hayden." Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay. Nilinggan niya si Thea at tinanong, "Anong ginagawa mo rito, Thea?" Nang makitang maraming tao sa looban, nag-atubiling magsalita si Thea. Naintindihan naman agad ni James na may importanteng sasabihin sa kanya si Thea. Sinulyapan niya si Jules at ang iba pa. "Pabayaan mo muna kami." "Siyempre, Mr. Hayden." Hindi nagtagal si Jules at mabilis na umalis sa looban. Bukod sa party ni Thea, si Evproxia at Monica lang ang naiwan sa looban. Sumulyap si Zane kay James at sinabing, "Hindi ko akalain na makakahanap ka ng ibang babae ng ganoon kabilis." Agad naman siyang sinaway ni James. "Anong kalokohan ang binubulabog mo? Siya ang aking alagad." Samantala, sinusubukan ni Monica na alamin kung sino sina Thea at Zane kay James. Sinulyapan ni James sina Monica at Evproxia. Pagkatapos ay sinabing, "Na-dismiss ka." "Oo, Young Master."
Okay, sir. Umalis ang dalawa sa looban. Tinuro ni James ang upuang bato sa gilid at sinabing, "Umupo ka, Thea. Anong nangyari? Ano ang nagtulak sa iyo na maglakbay hanggang sa Elixir Pavilion?" Mataimtim na sinabi ni Thea, "Pagkaalis mo, gumamit kami ng ilang koneksyon para imbestigahan ang Sanctuary of Darkness at sa wakas ay natuklasan namin ang ilang bagay. Nalaman namin na ang kanilang mga powerhouse ay pawang patungo sa Holy Realm. Nag-aalala ako na ang target nila ay ang Elixir Pavilion. Kaya sumugod ako dito." "Ma'am," tumango si James. Narinig na niya ang tungkol dito. Nalaman na lang ni James ang balita at hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang paghawak ni Thea sa mga galaw ng Sanctuary of Darkness. Sinabi ng Marshal Reverend, "Pumunta ako upang makipagkita sa Elixir Pavilion's Master upang iulat ang bagay na ito." Hinaway-kaway ni James ang kanyang kamay at sinabing, walang nagmamadaling magsumbong sa kanya. Nagulat. Ang Marshal Reverend ay nagtanong, "Bakit hindi?" Sabi ni James, "Nalaman ko na ang mga especially iya mula sa Sanctuary of Darkness ay nakalusot sa Elixir Pavilion. Baka makuha ng kalaban ang balita kung isusumbong mo ito sa kanya ngayon." Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Kung ganoon, ano ang plano mo?" Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Gusto ko silang akitin." Nakagawa na siya ng plano. Ang Sanctuary of Darkness ay isang misteryosong organisasyon. At wala siyang gaanong alam tungkol sa mga ito. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para akitin ang lahat ng powerhouses nila at lipulin sila. Dahil kasama niya sina Emperor Jabari at Nico, hindi siya natatakot sa kanila. Hindi ibinunyag ni James ang mga detalye ng kanyang plano. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Thea, malapit na ang kaguluhan sa Elixir Realm. Dapat umalis ka muna. Bumalik sa Eidolon Realm at hintayin mo ako doon. Babalik ako sa loob ng ilang libong taon." "James." Tumingin si Thea kay James at same time na sinabi, "Hindi na ako ang bata at walang muwang na babae na walang naiintindihan. Isa akong makapangyarihang cultivator ngayon, isang quasi-emperor sa 9th Tribulation. Tsaka meron din akong 4-quadrant art. Kahit nakalabanan ko ang isang Grand Emperor, hindi ako bababa ng ganoon kadali. Kaya kung manatili para tulungan ka." Ang intensyon ni Thea sa simula pa lang ay tulungan si James. Ang kanyang layunin ay nanatiling pareho mula noong sila ay nasa Sol sa kasalukuyang mga sakuna ng sangkatauhan. Kahit hanggang ngayon, umaasa siyang makakalaban niya si James. Kahit mamatay siya, gusto niyang mapahamak kasama niya. Mataimtim na sagot ni James. "Nalaman ko na hindi pala itong Elixir Pavilion ang hinahanap natin. Noong una, ayaw kong makialam sa labanan laban sa Sanctuary of Darkness. Gayunpaman, hinala ni Emperor Jabari na ang kanilang target ay tayo. Kaya naman mas pinili kong manatili para lumaban. Makinig ka sa akin, Thea. Umalis ka muna at ipagpatuloy ang pangangalap ng impormasyon tungkol sa Elixir Pavilion na kailangan nating hanapin, pati na rin ang Ancestral God Rank Elixir. Ang 100,000 taon ay maaaring mukhang isang mahabang panahon. Ngunit ito ay lilipas sa isang kisap mata." Nang marinig ito, tumango si Thea at sumagot, "Sige, aalis muna ako." Tumingin si James kay Zaint at sinabing, "Bumalik ka kasama ang iyong ina." Sumulyap si Zaint kay James at tahimik na tumango. "Sa wakas nakita na rin kita pagkatapos ng mahabang panahon. At least hayaan mo akong magtagal ng kaunti." Sabi ni Thea. Sa wakas ay muli niyang nakasama si James at ayaw niyang maghiwalay kaagad. "Ma'am," tumango si James. Pagkatapos noon, pansamantalang nanatili din si Thea sa Elixir Mansion. Noong una ay binalak ni James na umalis sa Elixir Mansion at magtungo sa Desolate na Sanctuary. Gayunpaman, dahil nagpakita na si Thea, gusto niyang makasama ito ng ilang oras.
Pinagdikit ang dalawa sa buong pananatili. Matagal na silang hiwalay kaya naman pinapahalagahan nila ang oras nilang magkasama. Nanatili si Thea ng halos 3 buwan. Pagkaraan ng 3 buwan, sa looban, kinuha ni Thea ang Crep Myrtle Divine Sword na ibinigay sa kanya noon ni James at sinabing, "Dapat ay ibalik mo ito sa ngayon. Mas malalagay ka sa panganib kaysa sa akin. Mas magaan ang pakiramdam ko kung mayroon kang Crep Myrtle Divine Sword." Sige, tumango si James at tinanggap ang Crep Myrtle Divine Sword. Hindi na nagtagal si Thea at umalis na. Umalis din ang Marshal Reverend at Saint kasama niya. Matapos panoorin ang pag-alis ni Thea, huminga ng malalim si James at bumulong. Panahon na rin para kumilos ako. Naglakad sina Jules at Monica sa looban matapos makitang umalis sina Thea, Saint, at ang Marshal Reverend. "Aalis ka na ba talaga, Mr. Hayden? Hindi na tayo magtatagal bago ang Elixir Pavilion's Disciple Recruitment Conference ay magaganap. Paano kung makipagsapalaran ka sa Desolateness Sanctuary pagkatapos ng kumperensya?" Napangiti si James at sinabing, "Mayroong 2 hanggang 3,000 taon pa bago ito mangyari. Iyan ay higit pa sa sapat na oras. Babalik ako sa lalong madaling panahon bago ang conference." Dahil nagpumilit si James na umalis, hindi rin napigilan ni Jules. "Kung ganoon, ipapaalas na kita." Pagkatapos, sinamahan ni Jules si James palabas ng Sky City at tinungo ang Elixir City. "Mag-iingat ka, Mr. Hayden." Kumaway si Jules sa kanya. "Mag-iingat po kayo, sir. Maghihintay ako sa iyong ligtas na pagbabalik sa Elixir Pavilion." Kumaway din si Monica kay James. Nakangiting sabi ni James, "Sige, dapat bumalik kayong dalawa." Sa isang iglap, nawala si James sa kanilang paningin. Sa sumunod na sandali, nasa Starry Universe na siya. Pagkatapos, sinabi ni James, "Emperor Jabari, maaari mo ba akong tulungan na magbukas ng isang special passage upang makatipid ng ilang oras?" Biglang may lumabas na bakas ng enerhiya mula sa Celestial Abide at bumaon sa katawan ni James. Naramdaman agad ni James na parang nabuhayan ang buong katawan niya. "Salamat, Grand Emperor." Ipinahayag ni James ang kanyang pasasalamat habang winuwagayway ang kanyang kamay. Ang malakas na enerhiya ay nagmula sa kanyang palad. Pagkatapos ay sumanib sa walang laman sa kanyang harapan. Isang bitek ang nabuo sa isang siwang. Sa sandaling humakbang si James sa bakana. Nawala ang lamat kasama niya. Sa ibang kaharian, isa pang bitek ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na nagpapahintulot sa isang medyo gwapong lalaki sa kaharian. Nakasuot ng puting roba, lumabas si James sa siwang. Nakakita siya ng mga bituin. Milyon-milyong mga ito. Maraming mga abandonadong planeta ang lumulutang sa paligid. Ang bawat isa sa kanila ay napakalaki. Maihahambing sa Elixir Realm. Nararamdaman niya ang marahas na enerhiyang umiikot sa paligid niya. Kumatok. Ang tunog ng pagsabog ay kumalat mula sa malayo. Kasunod ng pagsabog, isang flash ng pulang kulay ang kalangitan sa gabi. Sinundan ni James ang direksyon ng tunog. Ang isang planeta, na walang mga tao, ay nasira, na naglalabas ng marahas na enerhiya. Ang kapangyarihan ng pagsabog na iyon ay katumbas ng kapangyarihan ng isang taong nakamit ang unang langit ng Grand Emperor rank. Bagaman ang distansya sa pagitan ng planeta at James ay malaki, naramdaman niya ang mabangis na enerhiya nito na gumagalaw patungo sa kanya sa mga alon. Napakalakas ng mga alon na ito na hindi niya makontrol ang kanyang katawan mula sa pag-indayog mula kaliwa hanggang kanan. Tinatawag ang buong lakas ng kanyang katawan. Sa wakas ay nagawa niyang labanan ang enerhiya ng planeta. Nakakatakot ang lugar na ito. Malungkot ang ekspresyon ni James. Ang Desolateness Sanctuary ay isa sa mga pinaka-mapanganib na lugar sa Boundless Realm. Kahit na ang isa ay may ranggo ng Grand Emperor,
Hindi sila walang ingat na papasok sa sanctuary. Sa lahat ng mga inabandunang planeta na naramdaman niya, ang ilan ay nawasak at naiwan sa kalahati. At ang ilan ay mukhang kumpleto ngunit napapalibutan ng nakakatakot na enerhiya. Sa kalangitan sa gabi, ang mga talim ng hangin ay lumilitaw paminsan-minsan. Pinupunit ang kawalan. Naging sanhi ito ng kawalan ng kabuluhan na maging hindi matatag, na nagreresulta sa materialisasyon ng magulong alon sa kawalan. Mag-ingat ka, James. Hindi biro ang lugar na ito. Maging si Emperador Jabari sa Celestial Abode ay nagpadala ng paalala kay James. Nararamdaman ko ang pambihirang enerhiya sa trabaho sa lugar na ito. Kung hindi ako nagkakamali, isang ancestral god ang bumagsak dito sa Primeval Age. Mas naging maingat si James matapos marinig ang paalala ng Emperador. Gayunpaman, sa parehong oras, napuno siya ng pananabik. Alam niya na ang Ancestral God rank ay ang pinakatuktok kung ano ang maaaring makamit ng sinumang magsasaka. Kung ang isang taong umabot sa ranggo ng Ancestral God ay nahulog dito, ang lugar na ito ay hindi dapat basta-basta. Tiyak na may nakakatakot. Kung mananatili siya rito ng 2 hanggang 3,000 taon, tiyak na aakyat siya sa divine rank. Emperor, nakapag-aral ka na ba ng Ancestral Script? Tanong ni James. Oo, pinag-aralan ko na ito dati. Sinagot siya ni Emperador Jabari. May natuklasan ka ba? Sabik na tanong ni James. Sumagot ang Emperor. Hindi ako masyadong malalim sa mga tuntunin ng Ancestral Script at naiintindihan ko lang ang malawak na mga stroke nito. Pagkatapos ng ilang pagsasaliksik at pagsusuri sa sinaunang scroll, naniniwala ako na ang pangkalahatang ideya nito ay mayroong isang mahiwagang lugar sa kaharian na ito na kahit na ang landas sa langit ay hindi kayang pamahalaan. Ibig sabihin, kapag pumasok ka sa lugar na iyon, anuman ang gagawin mo ay hindi malalaman ng landas sa langit. Kaya upang ilagay ito sa mas simpleng mga termino, nangangahulugan iyon ng isang walang batas na espasyo. Katumbas ng isang lugar sa Earth kung saan walang mga batas. Nang sabihin ni Emperor Jabari ang mga salitang ito, naunawaan kaagad ni James, kung ito ay isang lugar na hindi maaabot ng makalangit na landas. Kung gayon ito ay talagang isang lugar ng misteryoso. Pero, sumabad si Emperor Jabari at sinabi, nakuha ko lang ito sa balumbon. Kailangan ko pa ring dahan-daang i-research ang iba pa. Sinaliksik ng Oscars ang mga mahiwagang karakter sa sinaunang scroll para sa maraming great iyan na nabigo lamang. Kaya naman kalaunan ay ibinenta nila ito. Para naman kay Emperor Jabari na palaging ibinaon ang sarili sa pamana at mga guho. Natural niyang naiintindihan ang script. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang emperador ay isang dalubhasa. Dahil maaari lamang niyang tukuyin ang mga script at ang kanilang pinakamababaw na kahulugan. Ang iba ay lingid sa kanyang kaalaman. Hindi nag-alala si James. Hanggat ang emperor ay nasa paligid. Ang mga script sa sinaunang scroll ay malaon na mauunawaan. Habang nakatingin siya sa mga abandonadong planeta sa kanyang harapan, tinanong niya, Grand Emperor, saan ako pupunta ngayon? Kumalat ang boses ng Emperor mula sa Celestial Abode. Bahala ka. Ito ay ang Desolateness Ruins pagkatapos ng lahat. Ang ruins ay hindi isang planeta. Ito ang kalangitan sa gabi. Ang dahilan kung bakit ka naririto ay upang linangin. Ang pagpunta sa ibang lugar ay hindi magbabago iyon. Talaga, tumango si James habang tinitingnan ang kanyang paligid. Isang abandonadong mundo pagkatapos ng pag-atake. Ang mundong ito ay nahati sa 2 bahagi. Ang isang kalahati ay nawala habang lumilipas ang oras. Habang ang isa ay lumulutang sa kalangitan sa gabi. Nagulat siya nang malaman na napakaayos pala ng pagkakagawa ng slice. Sa Primeval Age, ito ay dapat na isang abalang lugar. Gayunpaman,
Habang ang mundo ay umakyat sa kanyang mga ranggo at ang espasyo ay naging mas at mas matatag. Ito ay naging napakahirap na sirain ang kalawakan. Ang mundong ito ngayon ay naputol na. Anong mga puwersa ang nagpahintulot na mangyari ito? Matapos makabawi sa kanyang pagkabigla, naglakad si James pasulong. Habang siya ay malapit ng tumuntong sa isang piraso ng abandonadong lupa. Naramdaman niya ang labis na marahas na enerhiya na dumarating sa kanya sa mga alon. Nagdulot ito ng pag-ikot ng kanyang katawan palabas sa walang katapusang espasyo. Ang puwersa ay napakalaki at nakakatakot na kahit na ang kanyang pisikal na lakas ay nasa divine rank. Ang kanyang balat ay napunit. May ilang sugat na lumitaw. At mula sa kanila, patuloy na umaagos ang sariwang dugo. Nakakatakot iyon. Nag-aalala si James. Hindi kataka-taka na kahit ang isang Grand Emperor ay ayaw pumasok sa lugar na ito. Napakadaling masaktan dito. Huminga siya ng malalim. Kataka-taka ang kanyang katawan nang makabawi ito sa bilis na kitang-kita sa mata. Muli siyang humakbang pasulong. Sa pagkakataong ito, nang may higit na pag-iingat, habang papalapit siya sa wasak na mundo at nakatayo sa abandonadong lupa. Ang nakakatakot na puwersa ay muling dumating sa kanya. Sa pagkakataong ito, nag-ingat siyang huwag maakit dito. Gayunpaman, iyon lamang ay hindi sapat upang labanan ang marahas na enerhiya sa inabandonang mundo. Kinailangan niyang habarin ang Crep Myrtle Divine Sword. Sa pagpapatawag ng espada, lumitaw ang ilang mystical force, na pinuprotektahan si James mula sa marahas na puwersa sa paligid niya. Dahil ang pisikal na enerhiya ni James ay nakarating lamang sa divine rank. Hindi niya napaglabanan ang kapangyarihan ng inabandonang mundo sa pamamagitan ng pag-asa lamang sa kanyang pisikal na lakas. Halos hindi niya nagawang lumaban kahit na nasa kamay na ang Crep Myrtle Divine Sword. James, sabi ni Emperor Jabari mula sa Celestial Abode. Bagaman ang kapaligiran dito ay kakilakilabot, ito ay sumasaklaw sa marahas na enerhiya. Dahil ang Elemental Inversion Formation ay maaaring sumipsip ng lahat ng anyo ng kapangyarihan. Ito ay isang magandang lugar para sa paglilinang. Dapat kang maghanap ng lugar upang simulan ang iyong paglilinang. Tama, tumango si James. Nagpatuloy siya sa unahan. Pagkaraan ng ilang sandali, narating niya ang tuktok ng isang bundok na napakatibay na kahit na ang pinakamarahas na enerhiya ay hindi ang karapat-dapat na kalaban nito. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at sinimulang ituon ang kanyang isip. Ang Elemental Sage Energy ay nagkatawang tao sa kanyang katawan, na sinundan ng 5 elemento ng Genesis, habang ang 5 elemento ng Genesis ay nagtitipon sa tuktok ng kanyang ulo. Ipinatawag niya sila sa Elemental Inversion Formation, kung saan ang mga elemento ay nagtutugma at nagbanggaan sa isa't isa. Sa susunod na sandali, nagsimulang gumalaw ang pormasayon sa isang pabilog na galaw. Habang ito ay umiikot at umiikot, sinisipsip nito ang marahas na enerhiya sa paligid nito, na binabago ang mga ito sa pinakadalisay na anyo ng kapangyarihan na posible. Matagal nang hindi naglilinang ng seryoso si James. Sa sandaling sinimulan niya ang kanyang paglilinang. Naramdaman niya ang mabilis na paglaki ng kanyang sage energy dahil sa marahas na enerhiya sa mundong ito. Alam ni Emperor Jabari na ang kailangan lang ni James ngayon ay oras. Gamit ang isang kaway ng kamay, nag-set up siya ng time formation para makapag-cultivate si James. Ang emperador ay matalino at alam ang maraming bagay, lalo na tungkol sa landas ng panahon. Ang kanyang pormasayon ay napakahusay na binuo na ang time chamber ng Celestial Abode ay namutla kung ihahambing. Pinahintulutan nitong damaloy ng mas mabagal ang oras. Ang isang araw sa labas ng mundo ay katumbas ng 1 taon sa pagbuo. Lubusang isinubsob ni James ang kanyang sarili sa paglilinang ng kanyang kapangyarihan. Nang hindi niya namamalayan,
Nakarating na siya sa tuktok ng ika-25 yugto ng Sage Rank. Dahil masyadong marahas ang mga energies na hinihigop niya, napakadalisay ng inilabas niyang enerhiya. Hindi na niya kailangang supilan ang kanyang ranggo. Pinili niyang lampasan ang ika-25 yugto ng Sage Rank. Walang pagkaantala, lumitaw ang selyo sa loob ng kanyang katawan. Tinatakan nito ang lahat ng meridian ng kanyang katawan pati na rin ang buong lakas ng kanyang katawan. Ang magagamit na enerhiya sa James. Kaunti lang ang pagtatapon. Ipinatawag niya ang patak ng enerhiya na ito upang salakayin ang selyo sa loob ng kanyang katawan. Parang tubig sa bato, pero nagtiyaga siya. Kapag nasira ang unang selyo, tumaas ang dami ng enerhiya na maaari niyang ipatawag. Lumipas ang oras ng walang tunog. Sa isang kisap mata, mahigit 300 taon nang nanatili si James sa Porma Sion. Gayunpaman, wala pang isang taon ang lumipas sa labas ng mundo. Ang 300 taong ito ng mahigpit na paglilinang ay nagbigay daan sa kanya na masira ang kanyang ranggo at makarating sa ika-26 na yugto ng Sage Rank. Sa muli niyang paglusog, naramdaman niya ang pagharang sa kaharian na nakapaligid sa kanya. Alam niya na kapag nasira ang mga hadlang, mauunawaan niya ang totoong landas at maabot ang Divine Rank. Gayunpaman, kahit nasa Divine Rank, halos hindi siya makapasa bilang isang makapangyarihang figure. Ipinagpatuloy ni James ang kanyang paglilinang. Ang lawak ng marahas na enerhiya sa lugar na ito ay angkop sa kanya. Isang malamig na hangin ang umihip sa kanya. Kasunod ng kakaibang ungol, tumayo kaagad si James at umalis sa time formation. Tumingin siya sa malayo mula sa tuktok ng bundok na kanyang kinaroroonan. Isang ulap ng itim na ambon ang makikita. Ang ambon ay nagbago sa iba't ibang mga hugis. Una ay kahawig ng isang tao at pagkatapos ay sinundan ng isang hayop. Bahagyang natigilan si James. Ano yan? Sinagot siya ni Emperor Jabari mula sa Celestial Abode. Isa itong halimaw. Isang halimaw. Oo, kinumpirma at pinaliwanag ni Emperor Jabari ang kanyang sagot. Ang lugar na ito ay dating isang malaking kaharian na tinitirhan ng maraming buhay na nilalang. Nang sila ay namatay, iniwan nila ang kanilang mga sigil sa kaluluwa. Ang mga sigil na ito ay patuloy na nagsasama sa isa't isa, na bumubuo ng isang halimaw sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, ang nakikita mo sa harap mo ay isang masamang espiritu. Naunawaan ni James nang marinig ang paliwanag ng emperador. Bago ito, ang dahilan kung bakit ang sanctuary ay nagtungo sa Mount Beatty ay upang mangolekta ng mga sigil ng kaluluwa. Nais nilang gamitin ang curse magic upang pagsamahin ang mga sigil upang lumikha ng isang malakas na masamang espiritu. James, ingat ka, pinaalalahanan siya ni Emperor Jabari. Kapag nagsanib na sila, ang mga soul sigil na ito ay magiging isang masamang espiritu. Ang espiritong ito na nasa harapan natin ay hindi makapangyarihan. Ngunit isipin mo, dapat mayroong isang mas mapanganib na espiritu sa isang mundo na inabandona tulad nito. Si James ay medyo masigasig upang makinig ng mabuti sa mga salita ni Emperor Jabari. Nararamdaman niya na ang masamang espiritu sa harap niya ay nasa Divine Rank. Ang isang kalaban tulad nito ay gagawa ng isang mahusay na target ng pagsasanay. Nang pumasok sa isip ang kaisipang ito, ang itim na ambon mula sa malayo ay naging isang madilim na anino na kumakapit sa kanya. Ito ay dumating sa isang bilis na napakabilis na ito ay lumampas sa sariling limitasyon ni James. Bago niya namalayan, nasa harapan na niya ang masamang espiritu. Ang ilusyon na mga kamay nito ay humawak sa kanya. At ang nakakatakot na enerhiya nito ay pamunit sa kawalan. Nagpakawala ng sumisikip na tunog. Tumagos ang dibdib ni James sa isang segundo. Ang kanyang katawan ay natapon sa pamamagitan ng napakalawak na pag-awit ng enerhiya.
Kinailangan niyang panatilihin ang kanyang distansya upang mahawakan ang lawak ng lakas ng espiritu. Ipinatawag niya ang kanyang isip, habang ang elemental inversion formation ay bumalik sa kanyang katawan at ang Crep Myrtle Divine Sword ay naging material sa kanyang kamay. Siya ay sumugod patungo sa masamang espiritu. Habang itinataas niya ang kanyang braso, nagmula rito ang nakakatakot na enerhiya ng espada, na naghiwa-hiwalay sa kawalan at patungo sa masamang espiritu. Ang after-image ng espiritu ay kakaiba habang nahati ito sa dalawa. Iniiwasan ang pag-atake mula sa espada. Agad itong sumanib pagkatapos at nagpatuloy sa pagsulong patungo kay James. Ito ay naging mga itim na gas na lumulutang sa hangin. Tinitigan ni James ang mga lumulutang na gas na ito. Nagtipon silang muli at nag-transform muli sa masamang espiritu. Nakakatakot. Nagsalubong ang kilay ni James. Ang masamang espiritong ito ay mas mahirap alisin kaysa sa inaakala niya. Hindi ito nawasak kahit na natagos na sa ganitong komplikadong pamamaraan ng espada. Nakatitig sa espiritu. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Sa sandaling ito, ang bagong nabuong espiritu ay naningil kay James. Mabilis ang takbo nito na nalampasan ni James. Walang kapintasan. Bawat pag-atake ay nagdulot ng mga bagong pinsala kay James. Buti na lang malakas ang katawan niya. Kung hindi, matagal na siyang sumuko. Nagsimula siyang mag-isip ng mga paraan upang harapin ang masamang espiritu. Wala akong nasubukan na sapat na makapangyarihan para saktan ang masamang espiritu. Marahil ang kailangan kong gamitin ay ang kapangyarihang walang anyo. Isang ideya ang dumating kay James. Itinaas niya ang Crep Myrtle Divine Sword at tinawag ang Elemental Sage Energy sa loob ng kanyang katawan. Ang enerhiya ay nakaimbed mismo sa Divine Sword, na naging material sa Elemental Sword Intent. Sa sandaling ang 5 anyo ng enerhiya ay pinakawalan sa anyo ng mga ripple. Sama-sama nilang sinalakay ang masamang espiritu. Ang katawan ng espiritu ay naglaho muli. At pagkatapos ay muling buuin. Kung hindi kita matalo, kung gayon maaari ko ring gamitin ka ng husto para sa aking paglilinang. Napaisip si James sa sarili. Ang paglilinang ay kung ano ang nagtulak sa kanya dito sa unang lugar pagkatapos ng lahat. Sa sobrang pagkabalisa at walang kapantay na espiritu, alam niya na ang kanyang enerhiya ay patuloy na mauubos, na nagpapahintulot sa kanya na umakyat sa ranggo sa pamamagitan ng ranggo. Sa pamamagitan ng pambihirang tagumpay, ito ang pinakamahusay na paraan ng paglilinang sa lahat ng panahon. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos, ipinatawag niya ang lahat ng kanyang lakas upang makuha ang lahat ng kapangyarihan ng labas ng mundo habang nakikipaglaban din sa espiritu. Kasabay nito, naiintindihan din niya ang espada. Hawak ang Divine Sword. Nagsimula siyang magkaroon ng insight sa sword moves na naitala sa loob ng sword. Naramdaman niya ang sword energy na nagmumula sa kanyang espada. Ang enerhiya ay umikot sa kanya, na bumubuo ng anino sa anino. Ang mga anino na ito ay nakapalibot sa kanya habang gumaganap ng isang sword dance. Bawat galaw at bawat hakbang ay nakapaloob. 2/3. Sa mga kilalang prinsipyo ng landas. Gayunpaman, naiintindihan lamang ni James ang sword moves sa ngayon. Sinimulan niyang pag-aralan ang sword moves at siguraduhin lubos niyang naiintindihan ang mga ito. Ito ay nagbigay daan sa kanya upang maipan ang kanyang kapangyarihan. Nang hindi niya namamaliin, nayanig ang buong mundo sa bawat pag-ulos niya. Parehong tumigas ang oras at espasyo habang sumusugod siya. Nilinang ni James habang lumalaban siya. Ang kanyang sage energy ay kusang tumaas. Malapit na niyang ganap na maunawaan ang sword moves mula sa Crep Myrtle Divine Sword at pagsamahin pa ang lahat ng moves sa isang ultimate move. Pagkatapos, napagtanto niyang hindi na niya ma-upgrade ang kanyang mga diskarte sa espada dahil naabot na niya ang limitasyon. Bago ito,
Mas maraming sword moves ang na-internalize niya. Mas malakas ang kapangyarihan ng kanyang moves. Gayunpaman, ngayong stagnant na ang kapangyarihan ng moves. Wala siyang naramdamang pagkakaiba kahit na nag-internalize pa siya ng mas maraming moves. Natigilan si James at nagpas siyang humingi ng paliwanag kay Emperor Jabari sa Celestial Abode. Ipinaliwanag ni Emperor Jabari, iyon ay dahil ang kapangyarihan ng iyong mga diskarte sa espada ay halos malapit na sa pagkakaroon ng landas at hindi na maaaring tumaas. Kung gusto mong itulak ang iyong mga limitasyon, kailangan mo munang maunawaan ang kapangyarihan ng landas. Naintindihan naman agad ni James. Dahil ang First Sword Realm ay ganap na naubos. Kailangan niyang pumunta sa Second Sword Realm. Gayunpaman, dahil likas na magkaugnay ang dalawa, ang pagkumpleto sa una ay nangangahulugan ng pagkumpleto ng pareho. Ngayon, pinakawala ni James ang Second Sword Realm, na nagmaterialize ng mas maraming anino. Ang buong mundo ay napuno ng kanyang mga anino at ng sa espada. Ang kapangyarihan ng Second Sword Realm ay malapit din sa pagkakaroon ng path. Para sa Sword Heart ng Third Sword Realm, ang pag-abot sa path ay mas mahirap. Ang masamang espiritu ay nasa ibang mundo. Maraming taon na ang nakalipas mula nang simulan ni James na labanan ito. Ngunit hindi siya nagtagumpay sa pagpuksa dito. Kahit na ang kanyang mga diskarte sa espada ay malapit na sa pagkakaroon ng landas. Gayunpaman, ang pagtugis na ito ay hindi walang kabuluhan. Dahil mabilis na nadagdagan ni James ang kanyang kapangyarihan sa mga taon. Nakarating na siya sa tuktok ng ika-26 na yugto ng Sage Rank. Ang kanyang plano ay sirain muna ang espiritu bago simulan ang kanyang pambihirang tagumpay. Sa pagkakataong ito, nagsagawa siya ng sacrilegious ascension, gamit ang kapangyarihan ng buto ng dragon, na ipinare sa Crep Myrtle Divine Sword. Nagawa niyang labanan ang mga makapangyarihang figure ng Divine Rank. Sa kanyang pagkadismaya, hindi pa rin niya nagawang sirain ang masamang espiritu. Kaya sumuko siya at tumakas. Kinailangan niyang tumakbo ng napakatagal upang matagumpay na makatakas mula sa paningin ng espiritu. Muli, nakahanap siya ng ligtas na lugar upang simulan ang kanyang pambihirang tagumpay. Nang huminto si James, tinulungan siya ni Emperor Jabari na mag-set up ng time formation, na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa loob ng formation. Nagawa lamang ni James na masira ang selyo pagkatapos ng 500 taon. Pagdating sa ika-27 yugto ng Sage Rank, sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Emperor Jabari mula sa Celestial Abode. James, natuklasan ko ang ilang mga bagong insight mula sa Ancient Scroll. Oh, ano ang natuklasan mo? Sumagot ang Emperor. Ang balumbon na ito na iniwan ng Ancestral God ay nagtatala ng isang misteryosong lugar. Na-decipher ko ang Ancestral Script at nalaman kong ang lugar ay tinatawag na Forsaken Land. Ang layunin ng balumbon ay imapa ang pasukan ng pinabayaan na lupain at itala ang impormasyon tungkol dito. So, alam ba natin kung saan ang pasukan ngayon? Tanong ni James. Oo, may estimation kami kung saan. Kung hindi ako nagkakamali, ang pasukan ng Forsaken Land ay nasa Desolateness Sanctuary. Nasaan iyon? Napatulala si James. Alam niya na kung saan sila naruroon ay tinatawag na Desolateness. Ngunit ang Desolateness Sanctuary, siya ay clueless. Nagpatuloy ang Emperor sa pagsasalita. Ito. Hindi ako sigurado sa sarili ko. Kailangan mong hanapin ito sa iyong sarili. Gayunpaman, itong tinatawag na Desolateness ay talagang ang lugar na aming kinaroroonan. Subukang maghanap mula sa planeta patungo sa planeta. Mahahanap mo rin ito sa wakas. At huwag mag-alala tungkol sa oras. Naglagay ako ng time formation sa katawan mo. Susundan ka ng formation sa paglipat mo. Gumaan ang pakiramdam ni James sa narinig.
Sa tulong ng Emperor, nakatitiyak siyang makakamit niya ang divine rank sa oras bago ang kaganapan ng Elixir Pavilion. Ngayon, kailangan niyang tumuon sa paghahanap ng Desolateness Sanctuary sa mga planeta. Habang naghahanap siya, sinigurado niyang maglilinang din. Sa kanyang paglalakbay, marami pa siyang nakasalubong na masasamang espiritu. Ang ilan ay nanggugulo sa kanya, ngunit ang ilan ay napakalakas kaya lamang siya makatakas nang makita sila. Maraming beses, muntik na siyang masira ng masasamang espiritu. Sa kabutihang palad, nasa tabi niya si Emperor Jabari, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang gayong mga kalamidad. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa paghahanap para sa Desolateness sa mga planeta. Tumakbo siya sa maraming mapanganib na lugar sa kanyang paglalakbay. Halos mabiktima ng mga mapanganib na pormasayon. Kung minsan, ang ilang mga pormasayon ay lubhang mapanganib na kahit na si Emperador Jabari ay kailangang gumugol ng ilang oras upang sirain ang mga ito. Sa nakakatakot na tahimik na mundong ito, sumulong siya, hakbang-hakbang. 1,000 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Sa lahat ng ito, si James ay umakyat sa kanyang mga ranggo mula sa paunang Sage Ranks 25th stage hanggang sa 33rd stage. Napakalapit na niya ngayon sa pagkamit ng banal na ranggo at kahanay sa makapangyarihang mga figure ng ranggo. Gayunpaman, wala siyang swerte sa paghahanap ng Desolateness na sinabi sa kanya ni Emperor Jabari. Sa gitna ng mga kalbo, huminto siya upang magpahinga at umupo sa isang itim na bato. Emperor, napakaraming taon na akong naghanap, ngunit hindi ko pa rin nakita ang tinatawag na Desolateness. Naintindihan mo ba ng tumpak ang scroll? Nagdududa ngayon si James sa mga interpretasyon ni Emperador Jabari sa balumbon. O di kaya, walang Forsaken Land mula pa sa simula at ang balumbon ay isang pagkana lamang ng isang ancestral god. Walang pagkakamali, dumating ang boses ni Emperor Jabari. Ang mga taong ito ay nagbigay sa akin ng mas maraming oras upang mas maunawaan ang sinaunang balumbon. Mas tiwala ako sa interpretasyon ko ngayon. Ang lupang pinabayaan at ang kapanglawan ay tiyak na umiiral. Oh, tama, tanong ni James. Ilang taon na ako rito? Dahil nanatili siya sa loob ng time formation. Alam niya lang na matagal na ang lumipas ngunit walang alam sa eksaktong halaga sa labas ng mundo. Mga 1,500 taon. Sagot ni Emperor Jabari. 1,500 taon. Nagulat si James at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ibig sabihin, halos 1,000 taon na lang ang natitira ko bago magsimula ang Elixir Gathering. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilinang, hindi pa ako nakakaakyat sa divine rank. Medyo naingat si James kay Thea, sa kung gaano kabilis niyang nilinang. Natamo niya ang 9th heaven ng Grand Emperor rank kahit nakara-rating lang sa mundong ito libo-libong taon na ang nakalilipas. Siya naman ay nasa Sage rank pa rin. May isang makapangyarihang figure sa malapit. Mag-ingat ka, I'll keep silent for now. Biglang nagsalita si Emperor Jabari, na sinundan ng kumpletong katahimikan. Si Melinda Yisroel. Isang makapangyarihang figure mula sa Reincarnation Pond at isang prodigy. Minsan ay nakipag-ugnayan sa kanya si James. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tila may alaala si Melinda na kinuha siya ng Lord of the Stardust Realm mula sa pond. Malamang na naalala niya ang kanyang nakaraang buhay, kung saan siya ay isa sa mga pinakasikat na figure sa Primeval Age. Ang lahat ng ito ay nasa ulo ni James. Kung totoo man ito, hindi matiyak ni James ang kanyang iniisip. Naramdaman ni Melinda ang presensya ni James mula sa unang segundo na tumuntong siya sa abandonadong planetang ito. Ngayong nagkita na sila, nanatili ang tingin nito sa kanya ng napakatagal na panahon. Hindi niya naitago ang kanyang pagkamangha. Pagkaraan ng ilang segundo, inayos niya ang sarili at sa isang iglap ay nagpakita siya sa harapan ni James.
Bakit ka nandito? Mapanuksong tanong niya. Tumayo si James at tumingin kay Melinda. Ang mundong ito ay napuno ng napakaraming marahas na enerhiya na hindi kayang labanan ng mga karaniwang magsasaka ng divine rank. Gayunpaman, dito nakatayo si Melinda, na hindi pinapansin ang lahat ng marahas na enerhiya sa paligid niya na para bang wala sila. Kumpiyansa si James na ang kanyang kapangyarihan ay lumampas sa divine rank. Sinubukan niyang tingnan ang mababaw na anyo nito ngunit hindi siya nagtagumpay. Ito ay isang kahihiyan na si Emperor Jabari ay hindi makapagbigay sa kanya ng payo sa sandaling ito. Dahil sinabi ni Emperor Jabari na siya ay isang napakalakas na figure. Malamang na ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa inaakala ni James. Bueno, bakit ka pumunta dito sa abandonadong lupain ng Holy Realm? Bakit hindi manatili sa Stardust Realm? Ibinalik ni James ang kanyang mapanuksong tanong na may parehong nakakapukaw na mga sagot. Napaawang ang labi. Nagpakawala siya ng tawa. Ang kanyang ngiti ay nagbukas ng 2 dimples sa gilid ng kanyang labi. Medyo mabilis kang nag-improve. I have to say, hindi pa nagtagal. Ngunit nasa tuktok ka na ng 33rd stage ng Sage rank. Napakalapit mo nang makuha ang divine rank. At ikaw rin, napakahusay mong ginawa sa pagtatago ng iyong ranggo. Malamig na wika ni James. Ang iyong kapangyarihan ay dapat na umabot sa isang ranggo na hindi maiintindihan upang madaling mag-navigate sa lugar na ito at mag-isa dito sa Desolateness Ruins. Anong rank ba talaga ang nakuha mo? Hindi direktang sinagot ni Melinda ang mga tanong ni James. Sa halip, sumagot siya, nandito ako para kumuha ng armas. Isang sandata. Natarante si James. Oo, patuloy ni Melinda. Iniwan ko ito sa lupang pinabayaan noong nakaraan. Oras na para bawiin ko. Huling beses. Napatulala siya. Kailan siya huling pumunta dito? Sinubukan niyang manghula. Ito ba ay ang Primeval Age? Sino ka ba? Tanong niya. Pagkatapos, nagpatuloy siya. Na-decipher ko ang sinaunang balumbo na ito at nakakuha ng mga pahiwatig tungkol sa lupang tinalikuran. Upang makapasok sa lupang tinalikuran, kailangan muna nating hanapin ang pasukan ng Kapanglawan. Haha, tumawa si Melinda at sinabing, not bad. Ang tanging talaan ng Forsaken Land ay nasa ancestral script. Hindi ko akalain na ma-decipher mo ang script kahit na hindi mo pa naaabot ang divine rank. Hindi ka pani-paniwala. Talaga, hindi akalain ni James na malalaman ni Melinda ang tungkol sa ancestral script. Batay sa pag-uusap, dapat malaman ni Melinda ang tungkol sa lupang tinalikuran at ang pasukan ng Kapanglawan. Dahil pupunta ka sa Forsaken Land para kumuha ng sandata, dapat mong malaman ang pasukan ng Desolateness. Maaari mo bang ituro sa akin ang daan? Hiniling ni James na medyo naiintriga siya sa Forsaken Land. Isang lugar kung saan wala ang Heavenly Path. Dahil ang Forsaken Land ay isang lugar na kahit ang Heavenly Path ng universo na ito ay hindi mapangasiwaan. Gusto niyang makita kung ano ang hitsura nito. Wala kang karapatang gawin iyon. Sabi ni Melinda. Masyadong mababa ang rank mo. Pag-uusapan pa natin ito kapag naabot mo na ang Grand Emperor rank. Bilang ang tanging dalisay na lupain sa sansinukob na ito, ang Forsaken Land ay napaka-importanteng lugar. Iyon ay dahil ang bawat sulok at sulok ng mundo ay pinangangasiwaan ng makalangit na landas. Kaya, ang lupang pinabayaan ang susi sa pagsira sa landas sa langit. At hindi niya ipapakita kay James ang daan maliban kung talagang kinakailangan. Fallen. Kumaway si Melinda kay James at misteryosong nawala ng walang bakas. Kahit anong pilit ni James, hindi niya maramdaman ang presensya nito. Umupo si James sa isang bato sa lupa at hinaplos ang kanyang baba. Naalala ang mga sinabi ni Melinda. Sino siya? Saan siya nanggaling? Siya ba ay isang backup ng ancestral god ng sangkatauhan sa Primeval Age?
Maaaring matagal nang alam ng ancestral god ng sangkatauhan na magkakaroon ng backup ang heavenly path. Kaya naman lalo siyang lumabas sa reincarnation pond para tulungan akong makuha ang ancestral god rank elixir at lutisin ang fourth calamity ng sangkatauhan. May nabuong kaisipan sa isip ni James. Pagkatapos, tinanong niya si Emperor Jabari sa loob ng celestial abode. Emperor, naramdaman mo ba ang kanyang ranggo? Dumating ang boses ni Emperor Jabari. Nasa divine rank lang siya. Gayunpaman, ang kanyang soul power ay napakalakas. Higit pa sa akin sa aking pinakamataas na lakas. Ano? Bulalas ni James. Nahihigitan kanya sa iyong pinakamataas na lakas. Alam ni James kung gaano katakot si Emperor Jabari sa kanyang pinakamataas na lakas. Siya ay nasa tuktok ng ikasyam na langit ng Grand Emperor rank at isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-abot sa Ancestral God rank. Gayunpaman, noong siya ay sumasailalim sa Ancestral God Tribulation, siya ay nilipol ng Heavenly Path, dahil ang kanyang lakas ay nahihigitan ng kay Emperor Jabari. Nangangahulugan iyon na siya ay isang Ancestral God. Matapos ang ilang oras na pag-iisip, wala pa rin siyang maisip. Upang makuha ang mga sagot na gusto niya, maaari lamang niyang dagdagan ang kanyang lakas at maabot ang Grand Emperor rank. Gayunpaman, iyon ay masyadong mahirap, kahit na ang pinakadakilang mga kahanga-hanga ay makakarating lamang sa ganoong ranggo pagkatapos ng 10,000 taon. Samantala, ang oras na kailangan para sa mga ordinaryong magsasaka ay binibilang gamit ang unit ng pagsukat ng epoch. Ang epoch ay humigit kumulang 4.9 bilyong taon. At ang isang magsasaka na maaaring umabot sa Grand Emperor rank sa isang epoch ay itinuturing na isang demonyo. Grand Emperor, hahanapin pa ba natin ang kapanglawan at ang pasukan ng Forsaken Land? Tanong ni James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, sinabi ni Emperor Jabari, narinig mo si Melinda, kahit na mahanap mo ang desolateness. Maaaring hindi ka makapasok sa Forsaken Land. Ang prioridad natin ngayon ay ang maunawaan ang landas at tumawid sa divine rank sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maabot ang divine rank, sa wakas ay magtatapos na ang iyong pagsasanay. Nang marinig ito, nag-apoy ang mga mata ni James. Ang divine rank. Matagal na niyang pinangarap na maabot ang ganitong ranggo. Iyon ay dahil siya ay maituturing lamang na isang makapangyarihang tao kapag naabot ang ranggo na ito. At saka, iyon lang ang tanging paraan para malinang niya ang ilang sikretong supernatural arts na nakuha niya dati. Pinakalma ni James ang kanyang isip at isinantabi ang mga iniisip. Nagpatuloy si Emperor Jabari, pagkatapos maabot ang 32 yugto ng Sage rank. Kailangan mong isaalang-alang ang iyong magiging landas. Maaari kang pumili ng isang path upang linangin. Kahit anong gusto mo, ang iyong pangunawa sa sword path ay napakataas. Kung linangin mo ang sword path, dapat ay madali mong magawa ang consolidation. Sa pagtupad ng consolidation, magagawa mong linangin ang sarili mong ausya. Bukod dito, nagtataglay ka ng isang elemental na banal na katawan, na nagtataglay ng 5 elemento ng Genesis na umiral mula pa noong bukang liwayway. Kung linangin mo ang elemental path, mabilis mong mapagsasama-sama ang elemental ausya. Sa elemental inversion, maaari mong pagsamahin ang 5 elemento at lumikha ng isang hindi pa nagagawang ausya. Hindi lamang iyon, ngunit mayroon ka ring makalangit at damanak na kapangyarihan. Kung magsusumikap ka at magkakaroon ng insight sa mga ito, magagawa mong linangin ang yin at yang ausya. Choice mo. Nang marinig ito, nagmuni-muni muna si James bago nagtanong. Hindi ba pwedeng sabay-sabay akong magtanim? Haha, natawa si Emperor Jabari at sinabing, syempre kaya mo. Gayunpaman, ang isang magsasaka ay may limitadong enerhiya. Magiging mahirap ang paglinang ng maraming landas ng sabay-sabay.
Tanging ang mga nasa Grand Emperor rank na may walang limitasyong oras ang makakagawa ng ganoong gawain. Sa pag-abot sa Grand Emperor rank at paglilinang ng Path Seal, magagawa mong linangin ang iba pang path, kung mas malalim ang iyong pag-unawa sa mga landas. At habang ang kapangyarihan ng mga landas ay sumanib sa Path Seal, lalago ang kapangyarihan ng Path Seal. Kung mas malakas ang Path Seal, mas mataas ang mastery ng Grand Emperor rank. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga cultivator ay maglilinang lamang ng isang path at Ausya kapag naabot ang divine rank. Siyempre, ang ilang mga kahanga-hangang hindi nasisiyahan sa iilan lamang ay pipiliin na magtanim ng higit pa. Kung mas maraming Ausya ang maaaring linangin ng isang tao, mas malaki ang lakas ng isang tao sa divine rank. Gayunpaman, ang heavenly tribulation na kailangan mong pagdaanan ay magiging kakilakilabot din. Sa pahintulot ng heavenly path, ang isang cultivator ay maaari lamang maglinang ng siyam na Ausya at makakalap ng siyam na Path Seal sa pinakamarami. Si Emperador Jabari ay nagsimulang magbahagi ng ilang kaalaman kay James. Nang marinig ito, sa wakas ay naintindihan na ni James